dakilang pangalan ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ang napili kong aral na ang pagkakaroon natin ng pagtuunan natin ng pansin ay ang nangyari sa Iglesia ng Corinthians tungkol sa kanilang pagmi-memorial meeting. Ito, kung titingnan natin dito mga kapatid, sinulat niya ito sa bawat isa sa atin at higit sa lahat upang ipakita niya ang bagsik ni Apostol Pablo sa mga ang sulat na ito ay maipapakita dito yung kanyang pagiging isang taong mabagsik. Dito natin makikita ang kanyang ugali na taong mabagsik ng ating Apostol Pablo pagdating sa katotohanan. At higit sa lahat, unang-una sa lahat mga minamahal kong mga kapatid, nakikiramay po kami kay kapatid sa mga kapatid natin sa Balaas. Kung ating pagpatuloy mga minamahal kong mga kapatid, dito sa kanyang sulat is makikita natin yung kanyang pagiging tao na kaya ngayong sinabi ko sa pagdating ng katotohanan, siya ay nagiging mabagsik kung ang mga taong gumagawa ng mga bagay na ito, kung sila ay gumagawa ng kasamaan. Ang sulat ng ating Apostol Pablo, kung titignan natin dito, ang naging problema, unang-una mga minamahal kong mga kapatid, ang mga kapatid na babae ay walang mga lambong. At ang pangalawa mga minamahal kong mga kapatid is dito in verse 17, sinabi niya, datapwat sa pagtatagubilin ko sa inyo ay hindi ko kayo pinupuri, sapagkat kayo nagkatipon na hindi sa lalong masama, kundi lalong mabuti, kundi sa lalong masama. Sapagkat sa una-unay nabalitaan ko na nagkatipon kayo sa iglesia, ay mayroon inyong pagkabahagi at may kunting paniniwala ako. Number 2 is the division between may mga pagkabahagi sa pagkakataong ito mga minamahal kong mga kapatid. At ang pangatlo, ang memorial meeting, ginawa nilang ito ay isang pansariling kapakanan or ang memorial meeting mga minamahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Corinthians, ginawa nila itong piyesta. Kung titignan natin dito mga kapatid, sinabi niya in verse 22, sinabi na, wala ba kayong mga bahay na inyong makakanan at mainuman? Uni walang halaga ninyo ang Iglesia ng Diyos at hinihiya ninyo ang walang anuman. Ano ang aking sasabihin sa inyo? Kayo bagay aking pupurihin sa bagay na ito. Sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Kung titignan natin dito mga kapatid, sinabi pala niya dito, napakaganda sa unang-una sa kanyang sulat in verse 1, sinabi niya, be followers of me even as I am of Christ. Na unang-una, ito sinabi niya, maging tagatulad kayo sa akin. Yan ang sinabi niya. Pero pagdating noong nabalitaan niya na may mga kapatid na gumagawa ng ganitong pag-uugali, isinulat niya ito mga kapatid. Kasi ang kanilang pagiging memorial meeting ay naging isang immorality sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kagaya ng ginagawa nila kung titignan natin, ang iba sa kanila, sinabi niya dito, ang iba ay sinabi niya in verse 21, sinabi niya, sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa ay kumuha ng kanyang sariling hapunan, nagpauna sa iba. Ang isa ay gutom, at ang iba ay mga lasing. Kung titignan natin ang memorial meeting na ito, mga minamahal kong mga kapatid, naging karumal-dumal. Ang iba, nagmemorial sila, may mga gutom, may mga lasing, at higit sa lahat mga minamahal kong mga kapatid, walang katiwasayan sa iklesyang yaon. Kung titingnan natin dito mga kapatid sa kanyang sulat,
Ang memorial meeting sana ang ginawa nila pag-alala sa iniwang pagmamahal sa kanila ng ating Panginoong Jesucristo. Ang memorial meeting, mga kapatid, kung titignan natin, sinabi niya in 23 to 26, ito yung pag-alala sa ang dapat nating alalahanin, mga minamahal kong mga kapatid. Yung mga bagay-bagay na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kapag tayo ay nagmi-memorial meeting, naalala kaya natin ang kanyang sakripisyo sa bawat isa sa atin. At higit sa lahat, mga minamahal kong mga kapatid, naalala kaya natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit kung titignan natin dito, mga kapatid, ang memorial meeting na ito, napakahalaga sa buhay ng isang tao. Ngunit dito sa bagay na ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa ginawa ng mga kapatid sa Iglesia ng Corinto, ginawa nilang karumal-dumal. Unang-una sa lahat, mga kapatid, tutuhuin natin bigyan natin ito ng pansin ang unang problema. Kung titignan natin, may mga sinabi niya dito in verse 5 ng kanyang sulat. In verse 5, datapwat ang bawat babaeng nanalangin unang hula na walang lambong, ang kanyang ulo ay nirawalan puri niya ang kanyang ulo, sapagkat gaya rin ng kung kanyang inahitan. Sapagkat kung ang babae ay walang lambong, pagupit naman, ngunit kung kahiyaya sa babae ang pagupit, upahay ay maglambong siya. Kung titignan natin, kapag wag nating sa sulat ng ating Apostol Pablo, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi pa niya, pag nanghuhula or nagkakaroon sila ng panalangin, even sa Bible study, nagkakaroon sila ng panghula, dapat maglambong ang kapatid na babae. Higit sa lahat, lalong-lalo na sa kanilang panalangin. Yan ang sulat ng ating, kasi sa pagsisiyasat sa sulat na ito, mga minamahal kong mga kapatid, ang importante sa paglambong sa isang babae bilang isang kapatid. Kung hindi sinabi niya, kapag ang babae ay hindi naglambong, niwalang puri niya ang kanyang ulo, o niwalang puri niya rin niya ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Jesucristo. Lalo-lalo na kapag sila ay nananalangin sa pagdating ng pag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos. Ang memorial meeting na ito, mga kapatid, sinabi niya, even sa mga lalaki, napansin niya rin kung bakit niya sinulat, ang mga lalaki rin ay may mga mahabang buhok. Kung titignan natin, mga kapatid, sinabi niya, ang iba'y may mahaba, ang mga lalaki din doon sa Iglesia ng Corinthians, may mahabang buhok, mga kapatid. Ginagawa nila siguro, hindi naman sila mga Nazareno, kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit dito, mga kapatid, ang iba sa mga lalaki doon sa Iglesia ng Corinthians, may mga kapatid na lalaki na napakahabang buhok na hindi nakarapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kasi kung titingnan na pag ang babae naman, pag mahaba ang buhok ng isang babae, ito ay kapurihan sa kanya. Pero kapag walang lambong ang kanyang ulo pagdating sa memorial, o sa pag-aral ng salita ng ating Panginoong Diyos, ni walang kabuluhan ang puri ang kanyang ulo. Or kung titignan natin, walang respeto. Yan ang unang naging problema sa Iglesia ng Corinthians, mga minamahal kong mga kapatid. At pangalawa, ang pangalawa na ating binanggit kanina, yung pagtatalo, pagkabahabahagi. At ito ang kanilang naging problema. Habang sila ay nagkaroon ng memorial, may mga iba doon, may mga iba't ibang ginagawa, parang hindi sila magkasundo. Ang iba naman, ang ibang mga tao, kapag sila ay nagmi-memorial, ang iba'y mga lasing.
at ang iba'y mga gutom. Kung titignan natin sa pagsiyasat ng ating banal na kasulatan, ang iba'y sa kanila ay mga mahihirap. Ang iba naman nagdadala ng sari-sariling pagkain. Kaya't nung makita niya ang ganitong klaseng ugali ng mga tao, ang kanyang galit ng ating Apostol Pablo, sinabi niya, bilang isang iglesia, pagdating sa memorial, kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit pagdating sa iglesia ng Korinto, mga kapatid, ano ang sinabi niya? Sinabi ng ating Apostol Pablo dito, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi niya, kailanman ay hindi ko kayo, sinabi niya, in verse 22, sinabi niya, sa bagay na ito ay hindi ko kayo pinupuri. Sinabi niya. In verse, 2 beses niya ito sinabi niya, 2 beses ito mga kapatid na sinabi, kailanman ay hindi ko kayo pinupuri. Yan ang kanyang sinabi dito mga kapatid. Kasi ang lagi nating isipin kapag igalang natin ang memorial meeting. Lagi nating isipin mga kapatid, sinabi ko kanina na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Ang pagmamahal niya sa bawat isa atin. Tinawag tayo bilang mga anak ng Diyos. Sinabi niya in 1 John chapter 3 verse 1. Gayon din sa John 3:16. For God so loved the world that He gives His only begotten Son, whosoever believed in Him should not perish but having everlasting life. Kaya nga kung titignan natin, habang sa Getsemani pa lang mga minamahal kong mga kapatid, nanalangin siya. Sinabi niya, ayaw niyang mangyari sa kanya ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang masakit na harapin sa kanyang buhay. Ang pagharap sa pinakamatinding pagsubok. Ang pagharap sa ayaw ng isang tao na maranasan na iyon. Ngunit hinarap niya ito alang-alang sa kanyang panalangin noong nandun siya sa Getsemani na sinabi niya, Ama, mangyari nawa ang iyong kalooban at nang hindi ang iyo. Kung titignan natin ang salitang ito, mga minamahal kong mga kapatid, buong pusong sinunod niya the fulfillment of obedience unto God. Yan ang kanyang sinabi niya, mga minamahal kong mga kapatid. Buong puso niya, sinunod niya ang kagustuhan niya. Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, lagi kaya natin yung naiisip na kung gaano tayo kamahal ng ating Panginoong Diyos. Na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Na sa oras na ito mga minamahal kong mga kapatid, ang pagmamahal niya sa bawat isa atin, kailanman ay hindi natin matutumbasan. Upang ito'y matumbasan mga kapatid, sinabi niya, ihahin din natin ang ating mga sarili bilang ahaying buhay sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Mababasa natin dito sa Romans chapter 12 verse 1 and 2 mga minamahal kong mga kapatid. Kaya nga kung titignan natin dito, bilang isang ahing buhay, just respect the bread and wine ang pag-memorial meeting mga kapatid. Kung sinabi niya, lagi nating ito ang alalahanin sa ating buong buhay. Kasi kung titignan natin, ang tinapay at ang dugo, kung titignan natin, ito ang tinapay na ito, mga kapatid, ang kanyang katawan, inialay niya para sa atin. Ang kanyang nabuhos, ang kanyang dugo sa ipagpapatawad ng kasalanan. Ito ang kanyang nagawa, mga minamahal kong mga kapatid, sa propesya ni Isaiah sa kapitulo 53 mga in Isaiah chapter 53 ang kanyang naranasang mga pagsubok sa kanyang buhay. Ang mga bagay na ito mga kapatid, lagi nating iisipin na kapag tayo ay nagmimemorial, i-focus natin ang ating sarili. Lagi nating iisipin kapag nandito na tayo sa harapan ng ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Isipin natin na ito na yung paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo.
Ano kaya ang magagawa ko sa pagdating sa mga bagay na ito? Hindi man natin kaya na sa ngayon ay iaalay natin ang ating buhay na bilang tunay na pag-aalay. Ngunit sa pagkakataon nga ito, mga minamahal kong mga kapatid, sinabi ng ating Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, na iaalay din natin ang ating sarili bilang aing buhay sa paningin ng ating Panginoong Diyos at sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa pang-araw-araw nating buhay, ibigay natin sa Kanya ang pagiging isang obedience, pagsunod sa Kanyang kagustuhan. Kung titignan natin ang ginawa kasi ng mga Iglesia ng Corinto dito, mga kapatid, sinunod lamang nila ang kalayawan ng kanilang laman. Kapag ito ang mangyari sa bawat isa sa atin, mga kapatid, sasabihin sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, kailanman ay hindi ko kayo nakikilala. Napakasakit na salita ito, mga kapatid. Dahil ang paggawa ng laman, sinabi niya, walang karapatan sa kaharian ng ating Panginoong Diyos. Yan ang sulat niya sa Galatians chapter 5 verse 19 yan, 19 and 20 yan, mga kapatid. Ang mga gawa ng laman. Kapag itong ginagawa natin kagaya ng mga Iglesia ng Corinto, pagkabahagi, hidwang pananampalataya, at higit sa lahat, ginagawa nating walang kabuluhan ang ating memorial meeting. Kailanman wala tayong karapatan sa tatanggaping nakaharian dito sa ibabaw ng lupa. Mapalad tayo, mga kapatid, na napakita sa atin ang paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo, na ito nawa ang dapat nating sundin, na kasi sa harapan natin ito, mga kapatid, habang tayo magtatanggap ng memorial meeting, yan ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang dugo at ang kanyang buhay. Yan ang kapag nakikita natin ang kanyang iniwang bahagi sa atin, ang tinapay at ang pino, yan ang ating Panginoong Jesucristo. Panginoong Jesucristo. Kung gusto mong makita ng personal ang ating Panginoong Jesucristo, nandito na sa ating harapan ang kanyang iniwang bahagi. Yan ang pagpapakita ng isang pagmamahal ng bilang isang mananampalataya. Kung titignan natin dito sa kanyang sulat na ito, mga minamahal kong mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 11, ang galit na ipinakita, kung titignan natin dito, mga kapatid, nakita natin kung gaano nagalit dito ang ating Apostol Pablo sa mga gumagawa ng gayong mga bagay. Lalong-lalo na yung mga paglalasing, sinabi niya. Yung mga walang pakialam sa iba. Ang iba naman, gutom, at iba naman, nagdadala ng kaniyang sarili-sariling pagkain. Wala silang focus. Hindi na nila iniisip. Ang kanilang iniisip, ang pansariling pakanan, hindi sa kapakanan ng isang iglesia, mga minamahal kong mga kapatid. Maganda yung kanyang sinabi na maging katagatulad kayo sa akin, nagaya ko naman kay Kristo. Pero ano ang kanila? Sinulat niya ito, mga kapatid, sa verse 1 pa lang ng readings na ito, na ipapakita na dito yung kanyang pagiging isang mabagsik na tao. Na hindi niya napigilan ang kanyang sarili, ibinuhos niya dito sa verse 22, mga minamahal kong mga kapatid. Anong kanyang sinabi? Habang kayo nagmemorial, kailanman ay hindi kayo pinupuri. Kasi yan ang ugali ng mga iglesia ng Corinthians Iglesia habang sila ay nagmi-memorial meeting, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi nila inaalala ang kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Nanawa kung titignan natin, mga kapatid, kung sino man ang may bahagi, may gustong mag-comment sa ating reading sa umagang ito, ay malaya po siyang makapagbibigay. Hanggang dito lang at maraming salamat sa kunting aral natin.